tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Well, shepherds kept their watching over silent flocks by night. Behold, throughout the heavens there shone a holy light. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. The shepherds feared and trembled when low above the earth rang out the angels' chorus that hailed Messiah's birth. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Down in a lonely manger the humble Christ was born, and brought us God's salvation that blessed Christmas morn. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Magandang umaga po sa ating lahat at welcome again to our prayer covenant dito po sa St. Paul United Methodist Church, Tondo, Manila, na ginagawa po tuwing alas 6 ng umaga, Lunes hanggang Sabado. Hayaan niyo pong samahan niyo ako sa maiksing panalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat sa iyong pagsama at gabay sa amin sa aming pagtulog kagabi. Salamat, Panginoon, sa panibagong kalakasan at sa biyaya ng buhay na punong-puno ng pag-asa na pinagkaloob mo ngayong umaga. Lord, sa mga oras na ito, hinihiling namin ng iyong banal na Espiritu ang siyang pumagitna sa aming pagbubulay-bulay, Panginoon, ng iyong mga salita. At itago mo po ang iyong lingkod, Panginoon, sa iyong likuran, O Lord. At nang madama namin, Lord, ang iyong tinig, ang siyang aming marinig. At ito ay tumimo sa aming mga puso, O Lord. Ang mensaheng ipapahayag mo sa amin. Ang lahat na ito'y dinadalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating pong leksyonaryo ngayong umaga ay matatagpuan po sa Gospel ni Mark or Marcos, Kabanata 1, talatang 1 hanggang 8. Ito po ang sinasaad. Talatang 1, ito ang magandang balita tungkol kay Hesukristo, ang anak ng Diyos. 2, nagsimula ito noong matupad ang isinulat ni Propeta Isaias. Narito ang sugo ko na aking ipadadala, mauuna sa iyo, ihahanda niya ang iyong daraanan. Talatang 4, at dumating nga sa ilang si Juan, na nagbautismo at nangaral. Sinabi niya sa mga tao,
pagsisihan ninyo at talikdan ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo upang kayo'y patawarin ng Diyos. Talatang 6, hinabing balahibo ng kamelyo ang damit ni Juan, at balat naman ng hayop ang kanyang sinturon. Ang kanya namang pagkain ay balang at pulot-pukyutan. Talatang 7, ito ang pinahayag niya sa mga tao. Ang darating na kasunod ko ay higit na makapangyarihan kaysa sa akin. Hindi ako karapat-dapat yumukod at magkalas man lamang ng tali ng kanyang sandalyas. At 8, babautismohan ko kayo sa tubig, ngunit babautismohan niya kayo sa Espiritu Santo. Ito ang salita ng Diyos. Ang mga talatang binasa ko sa inyo ay panimula. It is the beginning of the gospel of Jesus Christ, the Son of God, and it is also the fulfillment of a long promise of God to His people, the Israelites. Sa mga talatang 3 at 4, dito, John the Baptist was introduced as a figure or a man to prepare the world for the arrival of the Messiah during our first Christmas, which is full of hope, God's love, as He gave His only begotten Son, and it is for our salvation. Yes, God's love. His love, and He is faithful to all His promises. His faithfulness, talagang subok na natin. Napakabuti niya at tapat ang ating Diyos. Maging sa mga pangako niya at sa mga pangako niyang ibinigay sa atin sa ating panahon ngayon. Gaano man ito katagal, panghawakan natin ang mga pangakong ito dahil tutuparin niya gaya ng pagtupad niya sa pangako niya sa ating mga ninuno, sa ating pananampalataya sa panahon ni Propeta Isaias. Yes, all His promises have been fulfilled. Alam niyo, minsan sa kadalasan, hindi natin napapansin na ang mga pangako ng Panginoon ay patuloy na natutupad sa ating buhay. Lalong-lalo na kung nasa panahon tayo ng kasiyahan. Kaya pag dumating ang pagsubok o kalungkutan sa ating buhay, sasabihin natin, Lord, bakit ganito ang nangyayari sa buhay natin o sa buhay ko? Pero alam nyo, to tell you the truth, marami ng mga biyaya ang ibinigay sa atin ng Panginoon. Hindi pa man tayo humihiling sa Kanya, patuloy niyang pinagkakaloob. At ang mga pangako niya na napakarami sa Biblia ay isinatutupad niya sa buhay ng bawat isa sa atin. Pero alam ninyo, at minsan ko nang binanggit sa inyo, meron siyang isang pangako na hindi pa niya natutupad sa bawat isa sa atin, maging hanggang sa panahon na iyon, mula nang siya'y namatay. At ito, ang pangako niya na siya ay muling magbabalik at sa kanyang mga anak na nananatili sa kanyang ubasan ay bibigyan niya ng gantimpala. Ang Book of Mark daw, or the Gospel of Mark, is written to serve as a motivation for action. Gaya na nakasulat, unang-una pa lang ng talata ng Book of Mark is already telling about
the gospel, the mission of Christ. At ito nga, panimula pa lang ng talata, sinugo na si John upang ayusin ang daan para kay Hesus Kristo. Alam nyo, we as followers and we say as believers of Jesus Christ can be and could be like John the Baptist in our time, sa panahon natin ngayon, preparing the way for the fulfillment, not of the first Christmas, but of the second coming of our Messiah, the second coming of Jesus Christ. And He promised this, na muli niya tayong babalikan. At pag siya ang nangako, tutuparin niya ito. Because He is faithful to His promises. At sa kanyang pagbabalik, nawa abutan niya tayo na naandun sa kanyang hardin, naandun sa kanyang ubasan. Tayong mga mananampalataya ay patuloy na naglilingkod sa kanyang ubasan. Sa mga talatang 6 at 7, makikita natin yung kababaang ng loob ni John the Baptist. At ang sabi ko nga, we could be like John the Baptist. Pwede tayo maging John the Baptist sa panahon natin ngayon. At dito, pinakita kung sino si John the Baptist. He was a simple man, full of humility. Sabi nga sa talatang 6 at 7, balahibo ng kamelyo ang damit, balat ng hayop ang kanyang sinturon, pulot-pukyutan ang kanyang pagkain. At sa 7, ang darating na kasunod ko ay higit na makapangyarihan kaysa sa akin. Hindi ako karapat-dapat yumukod at magkalas man lamang ng tali ng kanyang sandalyas. Yes, John the Baptist completely understands his role as a prophet commissioned by God to prepare the way for the Messiah. Punong-puno siya ng pagpapakumbaba sa kanyang puso. Alam niyo, naaalala ko yung sinabi ni Pastor Arnel last week. And I do agree to it na tayo mga tao, we have the tendency na lumaki at magyabang. And all of us, we all have our own different version of it. Kasi nga naman, sa mga ating mga accomplishment dito sa mundo o anumang kalagayan na ating kinamtan, tayo nga naman ang gumagawa. Tayo ang napapagod at tayo ang nagbigay ng effort. Pero sa ating mga mananampalataya, alam nating lahat na hindi natin makakamtan o hindi magkakaroon ng katuparan lahat ng mga bagay na ito kung wala ang pagpapala at biyaya ng Diyos sa ating buhay. Kaya naman, nawa sa diwa nito ng Pasko, tayong mga mananampalataya, alam natin, ano ba ang pinaghahandaan natin? Ang unang diwa ng Pasko ay natapos na. At kung ano ang purpose ng Pasko, alam natin ito. Ibinigay na ng Panginoon. Natupad na ang lahat. Ngunit, ang panibagong
palataya, ang panibagong pangako at hindi pa nagagawa ng Panginoon, natutupad, ay yung kanyang pagbabalik. Nawa ito ang ating maging sentro ng ating pagdiriwang ngayong Pasko. Isang paalala na ibinigay sa atin ang isang Mesaya para sa ating kaligtasan at nawa ang pangako ng Diyos na tayo ay kanyang babalikan at nawa ang kanyang bilin sa ating mga mananampalataya, sa kanyang mga disciples, to go and make disciples to others. Nawa ang pagpapala ng Diyos ay lagi naandyan, sumusubaybay sa atin. Sa Paskong ito, kapatid, ano ba ang ating pinaghahandaan? Sa Mark, sabi, kailangan natin kumilos na. Mark, Book of Mark, the Gospel of Mark is full of action. Kailangan gawin na, isa katuparan lahat ang mga plano na ating pinlano at ginawa ng Diyos sa ating buhay. Ito ang mensahe nawa at ito ang maging focus ng buhay natin ngayong Kapaskuhan. To God be the glory. Tayo po'y manalangin. Salamat, Lord, sa mensahe ng buhay. Patawad, Lord, sa aming pagkukulang sa iyo at sa aming kapwa, Lord. Lord God, you have already revealed yourself to us. You have already liberated us at tinubos mo na kami sa aming pagkagapo, sa aming pagkaalipin, O Lord. Kaya naman, Lord, help us. Help us to entrust our life in you. Help us to be still in your presence, O Lord. Lord, give us wisdom para ma-discern namin ang mga bagay na naka-align, Panginoon, sa iyong will. Dahil alam namin kung kailan kami ay nagsusumikap, Panginoon, na ayusin ang aming buhay, doon naman lalong lumalakas ang kaaway, O Lord. Kaya naman, huwag mo kaming iiwan. Huwag mo kaming sisukuan, Panginoon. At ito ang aming samot dalangin sa iyo upang kami, Panginoon, ay magamit mo. Hubugin mo kami, Panginoon. Gamitin mo ang bawat isa sa amin upang sa ikalalago, Panginoon, ng iyong ubasan at ikawawalhati ng iyong pangalan. Alam ko, Lord, na ang mga pangako mo at ang pangako mong pagbabalik muli, Panginoon, ay magkakaroon ng katuparan at nawa aming Diyos sa mga panahon ng pagbalik mong iyon. Makita mo kami, Panginoon, na lumalakad ng naaayon, Panginoon, sa iyong kalooban. Help us, O Lord. Don't leave us. Huwag mo kaming sukuan, Panginoon. Ang lahat na ito'y dinadalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen.